mga ka-money beast mind. Gusto nyo ba kumita ng extra income kahit na may work na kayo? Siyempre, gusto natin yon, di ba? Nandito kayo sa tamang lugar. Dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung top 5 side hustles na pwede nyong simulan kahit na may trabaho kayo. Alam naman natin na mahal na ang lahat ngayon, kaya dapat madiskarte tayo. Kung ready ka ng kumita ng extra, panoorin nyo lang to. Alam nyo ba guys, na napakaraming opportunities online para sa mga mahilig magsulat. Sa panahon ngayon, hindi na kailangan lumabas ng bahay para kumita. Oo, tamaang narinig nyo. Kung feel nyo, magaling kayo magsulat, bakit hindi nyo subukan ng freelance writing? Hindi lang ito basta-basta trabaho, kundi isang paraan para ma-express ang sarili at kumita ng pera. Maraming websites and platforms diyan na naghahanap ng mga writers para sa iba't ibang projects, tulad ng articles, blog posts, social media captions, at marami pang iba. Ang dami niyong pwedeng pagpilian. Isipin nyo, pwede kayong kumita gamit lang ang laptop o cellphone nyo. Hindi nyo na kailangan ng malaking puhunan o opisina para magsimula. Ang saya, di ba? Imagine, habang nagkakape kayo sa paborito nyong coffee shop, kumikita na kayo. Isa sa mga pinakasikat na websites for freelance writing ay ang Upwork at Fiverr. Pero hindi lang yan, marami pang iba tulad ng Freelancer, Guru, at People Per Hour. Dito, pwede kayong gumawa ng sarili nyong profile, ipakita ang mga skills nyo, at mag-apply sa mga trabahong swak sa inyo. Pwede nyo ring i-update ang portfolio nyo para mas maraming clients ang ma-attract. Huwag kayong mag-alala, may mga clients din naman na sila mismo ang lalapit sa inyo kung sa tingin nila kayo ang kailangan nila para sa project nila. Kaya importante na maganda ang profile at portfolio nyo. Ang maganda pa dito sa freelance writing, pwede kayong magtrabaho kahit kailan nyo gusto. Flexible ang oras, kaya hindi nyo kailangang mag-alala kung busy kayo sa ibang bagay. Kaya kung may free time lang kayo pagkatapos ng trabaho o kaya naman kapag weekends, pwede nyo na siyang gawin. Hindi nyo kailangang mag-resign sa full-time job nyo para dito. Nasa sa inyo kung gaano karaming oras ang gusto nyong ilaan. Pwede nyo itong gawing part-time o full-time depende sa schedule nyo. At syempre, importante din na gusto nyo talaga ang pagsusulat. Passionate writers are often the most successful ones. Kasi mas magiging madali at masaya yung trabaho nyo kung gusto nyo ang ginagawa nyo. Diba? Hindi nyo mararamdaman na trabaho ito kung mahal nyo ang pagsusulat. Kaya kung feeling nyo writer kayo sa puso, subukan nyo na ang freelance writing. Huwag kayong matakot magsimula. Lahat naman ng bagay ay may learning curve. Malay nyo, dito pa kayo yumaman. Ang importante, magsimula na kayo ngayon at i-explore ang mga opportunities na naghihintay sa inyo. Sunod naman, ang online selling. Sa panahon ngayon, napakadali na ng pagbebenta online. Ito, the best ito para sa mga mahilig mag-ayos ng gamit. Kung mahilig kang mag-organize, perfect ito para sa'yo. Diba? Minsan ang dami na nating damit o gamit sa bahay na hindi na natin nagagamit. Mga bagay na minsan ay nakakalimutan na natin. Imbes na itago lang natin sila, bakit hindi natin ibenta online? Sa ganitong paraan, hindi lang tayo nakakatulong sa pag-declutter, kumikita pa tayo. Ang dami na ngayong online platforms kung saan pwede magbenta, tulad ng Shopee, Lazada at pati na rin sa Facebook Marketplace. Napakaraming options para sa'yo. Sobrang convenient na, kasi kuhanan nyo lang ng pictures yung mga items nyo. Siguraduhin nyo lang na malinaw at maganda ang kuha. Tapos i-post nyo online at antayin nyo lang na may mag-message sa inyo. Madali lang, di ba? At hindi lang mga lumang gamit ang pwede nyong ibenta online. Kung may talent ka sa paggawa ng mga bagay-bagay, mas maganda. Kung mahilig kayong gumawa ng mga arts and crafts, pwede nyo ring ibenta yung mga gawa nyo. Mga unique na items na siguradong patok sa mga buyers. Pwede kayong magbenta ng paintings, handmade jewelry, customized shirts, at kung ano-ano pa. Ang daming possibilities. Ang maganda pa dito sa online selling, kayo ang nagdedesisyon kung magkano ang presyo ng mga binebenta nyo. May control kayo sa pricing. Kaya siguraduhin nyo na tama lang ang presyo para mabilis makuha ang atensyon ng mga bibili. Competitive pricing ang key. At syempre, huwag niyong kalimutan na maging mabait sa mga customers. Customer service is very important. Mabilis na rumesponde sa mga nagtatanong at siguraduhin niyo na maayos ang pagkakapack ng mga products niyo. First impressions last, para bumili ulit sila sa inyo. Happy customers mean repeat business.
Ano pang hinihintay nyo? Simulan na natin mag-declutter at kumita. It's time to turn your clutter into cash. Virtual assistant, mag-gym ka ng kamay ng boss. Para sa mga organisado at magaling mag-manage ng oras, baka ang pagiging virtual assistant ang para sa inyo. Kung mahilig kayo sa pag-aayos ng schedule at pag-prioritize ng tasks, ito ang perfect na trabaho para sa inyo. Maraming business owners and entrepreneurs ngayon ang super busy, kaya naman kailangan nila ng taong mag-a-assist sa kanila sa mga gawain nila. Hindi lang ito basta trabaho, kundi isang mahalagang role sa kanilang negosyo. Dito na papasok ang mga virtual assistants. Sila ang mga unsung heroes na tumutulong sa likod ng mga successful na negosyo. Bilang isang VA, pwede kayong tumulong sa iba't ibang tasks tulad ng pag-manage ng emails, pag-schedule ng appointments, at pag-organize ng daily activities ng inyong boss. Pag-manage ng social media accounts, paggawa ng presentations, at pag-update ng mga importanteng documents. At pati na rin ang pag-book ng flights and accommodations para sa business trips ng inyong boss. Ang maganda dito, pwede kayong magtrabaho kahit saan, basta may laptop kayo at internet. Pwede kayong magtrabaho sa coffee shop, sa bahay, o kahit sa ibang bansa. Maraming websites na pwede niyong puntahan para maghanap ng VA jobs, tulad ng onlinejobs.ph, Upwork at Freelancer. At pati na rin sa mga Facebook groups para sa mga VAs. Dito, makakahanap kayo ng mga tips, job postings, at support mula sa kapwa niyo VAs. Tulad ng ibang trabaho, ang pagiging VA ay nangangailangan ng sipag at tiyaga. Kailangan maasahan kayo, mapagkatiwalaan, at mahusay makipag-communicate. Kailangan din na marunong kayong makinig at magbigay ng tamang solusyon sa mga problema ng inyong boss. Ang pagiging proactive ay isang malaking plus. Pero, nakakatuwa sa pakiramdam na nakakatulong kayo sa negosyo ng iba habang kumikita ng extra income, di ba? Ito ay isang fulfilling na trabaho na nagbibigay ng flexibility at opportunity para sa personal growth. Tutoring, ibahagi ang iyong kaalaman, kumita ng extra. Kung mahilig kayong magturo at may passion kayo sa pag-share ng knowledge niyo, bakit hindi niyo subukan ang tutoring? Maraming students ngayon ang naghahanap ng tutulong sa kanilang pag-aaral, lalo na sa mga subjects na medyo mahirap tulad ng math, science, at English. Pwede kayong mag-tutor online o kaya naman face-to-face, depende sa gusto niyo at ng student. Pwede kayong mag-set ng sarili niyong presyo at oras ng trabaho, kaya mas flexible siya kumpara sa ibang side hustles. Maraming online platforms ang pwede niyong puntahan para maghanap ng tutoring gigs tulad ng tutor.com at VIPKid. Pwede niyo ring i-advertise yung services niyo sa social media o kaya naman sa mga kakilala niyo. Ang maganda sa tutoring, hindi lang kayong natututo, nakakatulong pa kayo sa iba na maabot ang kanilang pangarap. Ibahagi ang iyong hilig, kumita ng pera, at para sa panghuli, ang content creation. Ito, bagay na bagay sa mga malikhain at mahilig mag-express ng sarili online. Kung mahilig kayong gumawa ng videos, mag-edit, mag-vlog, o kaya naman magsulat ng blog posts, ang content creation ang para sa inyo. Pwede kayong magsimula sa paggawa ng YouTube channel, blog, o kaya naman mag-post ng regular sa mga social media accounts niyo. Maraming paraan para kumita gamit ang content creation. Pwede kayong kumita sa pamamagitan ng ads, sponsorships, affiliate marketing, at pati na rin sa pagbenta ng sarili niyong products or services. Pero tulad ng ibang side hustle, ang content creation ay nangangailangan ng oras, sipag, at tiyaga. Kailangan maging matiyaga kayo sa paggawa ng magagandang content na gustong panoorin o basahin ng mga tao. Pero kapag nagkaroon na kayo ng maraming followers, wala nang limit ang kikitain nyo. Isipin nyo, pwede kayong kumita habang ginagawa nyo ang mga bagay na gusto nyo. Ang saya, di ba? Ayan na mga ka-money beast mind. Ang top 5 side hustles na pwede nyong simulan kahit na may trabaho kayo. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Tandaan, hindi pa huli para magsimula kumita ng extra income. Pumili lang kayo ng side hustle na gusto nyo, magsipag at maging matiyaga. Malay nyo, yung side hustle nyo pa is to become your pangunahing trabaho nyo sa hinaharap. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa iba pang tips kung paano kumita ng extra income. Salamat sa panonood!